Hi guys! So ayan, katatapos ko lang maglaba. So tapos na ako maglaba pero yung aking mga gawain sa loob ng bahay ay wala pa akong nagagawa mga kalola. So ganun talaga. So ayan nga guys, share ko lang. Kung napapansin nyo, nag-upload ako dito ng aking video, mga long video dito sa aking main account kasi nga na-monetize na tayo dito. So monetize na tayo sa lahat ng ating mga tools. Unlike dati sa Reels lang tayo nakakapag-upload saka sa mga bonuses. Pero ngayon dahil monetize na tayo dito, mag-upload na rin tayo ng long video. So ayun guys, share ko lang about sa page ko. Nagkaroon ako ng violation doon guys sa page ko, nagkaroon ako ng unoriginal content kahit na puro original naman yung video ko guys. Hindi ko maintindihan kung ba't ako nagka-violation ng unoriginal content at nagkaroon din ako ng ad sharing sa aking mga videos doon guys. So yun yung problema ko doon. So yung sa Reels lang naman ako nagkaroon ng violation pero sa ibang tools ay hindi naman. Pero ayun nga guys, medyo nakakasama ng loob kasi medyo yung Reels ang malaki yung aking kinikita sa Reels. Doon pa ako nagkaroon ng violation. So ayun, iba kasi guys sa Facebook. Sa Facebook ang violation ay 3 months talaga siya guys bago ma-lift. 3 months ang hintayin mo bago mawala yung violation. Hindi kagaya sa YouTube na pag dinilit mo yung may copyright or something, mawawala na yung violation. Pero dito kay Meta ay napakaselan guys. So 3 months yung iintayin ko. So mga by January pa ako pwede magkaroon ng earnings doon sa Reels. Meron namang earnings pero kakarampot lang talaga guys. Kasi nga hindi naman masyadong marami yung ating views doon. Pero okay lang yan guys. Pasasaan ba't matatapos din yung ating violation doon. At yun nga guys, nagpapasalamat talaga ako kasi na-monetize na itong ating main account guys. So ayan, maraming salamat sa inyo. At heto nga't nandito ako sa likod ng bahay, nagpapahinga ako. Marami pa akong gagawin sa loob ng bahay namin guys. Ang dami kong trabaho. So mag-isa lang ako dito sa bahay. Nagsialis yung kasama ko. So mag-isa lang ako dito sa ngayon. So share ko lang sa inyo yung bunga ng aming suka. Ang dami. So ayan guys, nakikita nyo ba ang daming bunga, di ba? Ang dami niyang bunga oh. So yung iba hindi makita kasi nga nakatago siya dyan sa mga baging na yan. May mga umakyat na baging dyan guys. Yan yung may mga nakalawit na parang ugat yan. Mga baging yan. So ang daming bunga ng aming suha guys. Ayan. Kaya lang nagkakaroon siya ng parang butas sa gitna. Pero ayan, ang dami niyang bunga oh. Napakaraming bunga. So guys, yung ating mga chilies, ayan, napapansin nyo, pinaghiwa-hiwalay ko sila para makahinga sila, para mas lumaki sila at mas lumago. So ayan, dati hanggang dyan lang sila sa dulo, ngayon naglagay rin ako doon sa side na yon. So hindi ko pa sila ibinababa kasi delikado guys, delikado sa aking mga alagang pusa at mga alagang aso, sisirain nila yan. Kaya yan, dyan ko lang muna sila nilalagay. At yung tubig dyan, kung nagtataka kayo, hindi ko siya tinatanggal kasi ginagawa ko siyang pang dilig sa mga pananim ko. So ayan, malalaki na yung aking mga chilies. O di ba, kapag ka may tinanim ka, may inaantay ka, may aanihin kapag dating ng araw. So hapon na nga guys, at ayan natin, sinisinop ko na yung aking mga sinampay dyan mga ka-idol. So yung paglagay ko ng camera, akala ko na nakukunan ako, yung pala ay hindi. Nakakalola, nakakaloka, nakatago palang beauty na ang lola nyo. So ayun nga, sinisinop ko at buntik pa ako babagsakan guys na nga panukot ko dyan ang aking sinampay kasi bigla siyang natanggal sa kanya nga pagkakasabit doon sa sampayan. Pero ayan na nga guys, at nakuha at nasinop ko na yung aking mga sinampay. At heto nga pala guys, yung nakuha kong papaya dun sa Pampanga. So pinaghati-hati ko yan guys sa aking mga kapitbahay. So ayan, nagtira lang ako ng kalahati para sa akin at ako lang naman ang kakain yan at yung isang anak ko. At nagluto rin ako ng sinigang dito mga ka-idol. So ayan guys, madali ang lutong sinigang mga kalola dahil masarap talaga guys ang may sabaw. So ayan nga, kinabukasan naman at hito, niluto ko na nga itong langkang uwi-uwi ko. So niluto ko na yung isa dahil hindi naman namin kayang kainin yung dalawa. At yan nga guys, may bagyo tayong parating ang Pipito. So mabuti na nga lang at nakauwi na kami galing Pampanga bago dumating ang bagyo. So ayan na nga yung ating niluluto
ginataang langka at nilagyan ko na siya ng masahog dyan, pinaghalo-halo ko na, pero napakuluan ko na yan guys. So medyo malambot na siya, kaya ayan, nilagay ko na yung kanyang mga panglahok at ayan nga, kumukulo na siya mga kalola. So ayan nga yung ating ginataang langka at syempre heto na siya guys, luto na siya at masarap talaga siya guys. Gustong gusto ko talaga yung ginataang langka, lalo na kung malambot ang pagkakaluto at syempre nagmamantika sa gata. At yan nga mga kalola, dumating na ang bagyo. Sobrang dilim niya guys. Alas 5:30 pa lang ng hapon niyaan. Pero as you can see, napakadilim. So ayan guys, ingat-ingat po tayong lahat.